Sa anak ng Ama na ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, maupo kayo. Ito hong Romans chapter 5, verses 1 to 5. Ang Romans chapter 5, verse 5 po, ang theme po ng Jubilee Year. Alam niyo ano, kahit nadinig nyo na ang theme ng Jubilee Year ay the Pilgrims of Hope. And hope does not disappoint. Ayan, ano po, hindi tayo bibiguin ng pag-asa o sa mas madali-dali po nating mauunawaan, ang sino mang taong punong-puno ng pag-asa ay hindi po nakararanas ng kabiguan. Yan po yung mas mauunawaan ninyo, ano? Yung po nga taong punong-puno ng pag-asa, mahirap makaranas ng kabiguan. Kasi pag punong-puno ka ng pag-asa, lagi kang may pag-asa. Lagi kang may nakikitang mabuti. Lagi kang may nakikitang biyaya at pagpapala ni Lord sa kabila ng lahat. Paano tayo makakarating doon? Paano tayo magiging full of hope? Paano tayo magiging taong punong-puno ng pag-asa na hindi po mabibigo saanan at kailanman ang kanyang karanasan ay magiging pagkakataon sa pagsambat paglilingkod sa Diyos. Kung pinakinggan niyo pong mabuti, di ba? Ang kasalanan, no po, yung pong pagkakasala, yan po ang sumira talaga ng lahat. Alam niyo naman ho ito eh. Hindi ko naman ho kailangan ipaliwanag ito na ang kasalanan ang sumira ng lahat ng walang hanggang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dati, bago pa ang pagkakasala, walang hanggan ng buhay. At ang tao, sagana sa lahat ng bagay. Pero nang magkasala, paghihirapan mo na ang lahat, magdudusa ka na, magkakaroon ka na ng kamatayan sa madalit salita. Paano ho maliligtas yung tao? Paano ho siya maililigtas? Kailan yung sinasabing justification? Kailan mangyayari yung pagliligtas sa'yo? Pag-ibig ni Jesus, to cut the long story short. Di ba, no? Because of the love of God and the love of Jesus, then we were redeemed and saved. Yung pag-ibig po na yon ay inihayag sa pamamagitan po ng pagkakatawang tao, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, Paschal Mystery. Ngayon, lahat ng sumunod kay Kristo, lahat ng sumunod sa Kanyang yapak, lahat ng sumunod sa Kanya at nanampalataya, eto na, katulad nila San Pablo at ng mga apostol. First, ang sabi diyan, ano po, we boast of our affliction. Ang Tagalog translation ay parang ipinagmamapuri natin ang ating mga masakit na karanasan. Ano po? Alam niyo si San Pablo, pag ginamit niya po yung boast na salita, B-O-A-S-T, boast. Kasi siguro mayabang si Paul eh. Nung si Saulo pa siya, medyo talagang mayabang siya. Makikita niyo naman sa mga sulat niya. Pero yung yabang niya, yabang dahil makapangyarihan siya. Siya po ay Pariseo. Siya po ay nautusan, may dala siyang sulat para hanapin ang mga Kristiyano, litisin at ipapatay. Katulad po ni Esteban. Doon siya sa Acts chapter 7, ano po? Kaya ngayon, yung ginagamit niya na po yung sinabi niyang, we boast of our afflictions. Ang boasting po, pag ho kayo nagyayabang, anong nararamdaman nyo? Di ba, elated ho kayo, parang, di ba, pag nagyayabang ka, yung masigla, wala akong nagyayabang na malungkot. Ang yabang ho, sigla yan eh. Di ba? Niyabang mo yung, tapos na ako, tapos na ako dyan. Di ba? Niyayabang mo, sabihin mo, bakit? Mayabang kami eh. Yung pang iyabang mo na lahat. Pero ang gusto ko pong makita ninyo, pag nagyayabang ka, ano yung nararamdaman mo? Totoo mat, hindi yung niyayabang mo, ha? Di ba? Pag proud ka, magkakamag-anak ko yan eh. Boasting, proud ka, you have the pride to do it. Para bang, alam mo na, meron kang kakayanan, meron kang kahusayan, meron kang taglay na pwede mong iyabang.
Ngayon, siyempre, yung boasting po na yon, paano kung ang ipagmamalaki mo, yung mga kapalpakan mo? O, sige. Kayo ba naglilista kayo ng kapalpakan niya? Si San Pablo po kasi, meron ho siyang listahan ng lahat ng mga sasamang karanasan. Ang tawag ho doon ay peris tasen kataloge. Yung katalog, maintindihan niyo ako eh. Yung perish, ano yan, di ba? Meron ho listahan si San Pablo ng lahat ng ano niya. Katulad po ng nasa 2 Corinthians, ano po? Maalala nyo na si San Pablo po kasi kapag sumulat, di ba lahat ng sulat niya, mararamdaman niyo po yung damdamin niya. Katulad po nito, ano po, babasahin ko po yung isa sa mga karanasan niya na inilista niya. Ano po, inilista niya para maalala, no? At pag naalala niyo sa San Pablo, lagi siya nagrereklamo kay Lord, di ba? Kasi nahihirapan siya. Ito, kanila. Kung may, 2 Corinthians chapter 12 po ito, verse 21. No? Kahiyayaman ay aminin kung hindi ko kayang gawin ang lahat ng iyan. Kung may nakapagmamakuri, ako'y makapagmamakuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako din. Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y may mabuting lingkod. Kung may mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Ito na ho yung listahan, ha? Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, kinagupit ng maraming beses, madalas na nabingit sa kamatayan, makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo, 3 ulit akong naranasang kagupitin ng mga Romano, at minsan binato na rin. Makatatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan ko, at minsan maghapong magdamag, akong lulutang-lutang sa dagat. Kamalimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga panganib sa ilog, ng mga tulisan, ng mga kapwa Hudyo, sa mga hintin, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap, pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko na rin ang ginawin, ngunit wala man lang magbalabal. Bukod dyan sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga nasa iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nahihirap ang kalooban ko. Tingnan nyo ha. Yan ho yung listahan ng paghihirap. Kayo ba'y nagtatago ng listahan ng paghihirap nyo? Pwede naman ho. Yung mga notebook nyo, yung mga sulatan ninyo. Huwag puro katuwaan lang. Ilista nyo rin ho yung sama ng loob nyo araw-araw. Nag-away kayo. Binugbog ka. Binato ka ng washing machine. Pinukto ka ng kaldero. Di ba? Totoo naman. Yung kawan ninyo, itinuklob sa'yo. No? Pwede naman ho yung ilista lahat ng sama ng loob. Pwede po yun. Wala akong problema doon. Kung nag-journal kayo, di ba? Di ba? Gumagawa ko talaga ng diary. Si San Pablo po, nililista niya, tingnan nyo, memorize niya, no? Ilang man, kahit saan siya magpunta, ilang beses siya na shipwreck, no po? Ilang beses siyang binato. Yung abang lagi kong sinasabi, itong mga apostol, anumang bugbugang gawin mo, hindi titigil. Alam niyo yun? Ito ho yung sinasabi ngayon ni St. Paul, if I may boast of my afflictions. Affliction, yun ang una ha. Papunta ho tayo sa pagiging full of hope. Papunta ho tayo doon. Ang unang hakbang, papunta sa full of hope, to boast of your afflictions. Meron ho ba kayong mga karanasan na nagpalugmok sa'yo? Ayan. Meron ho ba kayong karanasan na pag inalaala, iiyak ka na naman? Meron ho ba kayong karanasan na kapag naalala ay nagngingit-ngit ka pa rin? Meron ho ba kayong karanasan na hanggang ngayon hindi nyo matanggap na nangyari sa inyo? Na kaya napasama ang buhay mo, iyan pa rin ang naalaala mo. Lahat mo yan, affliction. Afflicted. Pero pag ho sinabi natin, ito ang lahat ng karanasan, paano nyo ho ito mapagtatagumpayan? Kaya nga ho si St. Paul sinasabi niya yun. Kasi behind the scene
Alam niya nandun ng Diyos. Kaya nga sabi niya, di ba, the same 2 Corinthians 12, the same chapter po. Ano? Sabi niya nga kay Lord, yung thorn in the flesh niya, ito na naman ho yung thorn. Di ba, kanina ko pa binabanggit yun. Sabi niya kay Lord, Lord, tanggalin mo na ito. Pain, yung thorn in the flesh. Yun nga, sabi ko sa inyo, dapat, Louie, kumuha nga ng tilit ng Andorama doon. Bigyan mo tigitigi sa tumanan dito ngayon. Ha? Ito. Umukol ka nga, bilangin mo nga sila dito, bigyan mo tigitigi sa. Tapos pag, sabay-sabay yung kayo. 1, 2, 3, tusok! Yan, tusok! Tingnan ko, galing ninyo, hindi kayo makakatulog. Ano, gabi na, naiisip niyo pa yung ginagawa niyo. Pero kung po, yung thorn in the flesh, sabi niya, kung ano man yung symbol nun, kasi hindi niya po dinescribe kung ano yun eh. Ay, hindi niya nilagyan talaga ng, ano talaga yun. Pero, reading the previous verses po, yun po yung thorn in the flesh, yung mga afflictions niya, yung mga hirap niya, dusa niya, yung pagtatanong niya sa Diyos, yung siya kahit niya kamag-anak at mga kababayan, binubugbog siya, binabato siya, kasi Kristiyano siya eh. Kasi naglilingkod siya, kasi nagpapahayag siya ng mabuting balita. Dati mamamatay Kristiyano siya, ngayon buo siya ng buo ng Kristiyano pamayanan. So ngayon, yan ang naging dahilan ng afflictions niya. Ano? Nung nahihirapan na rin siya dahil na. Sabi ko, Lord, ang galing na nga ito eh. Ayaw ko na. No? Ilang beses to, 3 beses ko na sinasabi kay Lord, natanggalin mo na po ito. Ayaw ko na. Pero ano laging sinasagot ni Lord sa kanya? Hindi. Kasi, sapat ang biyaya ko. My grace is sufficient. Tapos ano yung kasunod? For when I am weak, I'm strong. O tingnan niya, naisin niya ba yan? Kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Kasi nga po, the one behind all of this is God. Hindi ikaw. Kung ang pagbabasihan lang po, para mapagtagumpayan ng affliction ay ang sariling lakas, hindi nyo nga ako kakayanin yan. Kung sariling lakas mo lang, ikaw lang, yung lakas lang ni Bart, as human, as ako po, athletic po ako. Pero hindi enough yun eh. Hindi naman palakasan lang ng resistensya ang paglilito. Tandaan nyo ito. Kahit anong lakas mo, ano po, kahit anong husay mo, ano po, darating araw, walang silbi ang lakas mo ng katawan. Kasi ang susubukan sa'yo, yung spirit mo. Ang susubukan sa'yo, yung psychological stability mo. Ang susubukan sa'yo, yung puso mo. Hindi yung, alam niya siguro ni Satanas. Ba't ba susubukan si Bart sa physical? Pero kaya niya ako. Siguro subukan natin siya sa emotion. O yan, di ba, no? Lahat ng angulo nyo talagang tutusukin ng karayom na yan o ng tinig na yan. Kaya po, how do we overcome? Ano ang susunod? Both of the affliction. Because yung affliction, ano hong binubunga? Anong sabi nung, ito, madali lang naman nung yung matatandaan na po. Kasi, yung affliction, okay, ang ibubunga niyan ay endurance or perseverance, if you like. Ano po? Because, for afflictions produce perseverance or endurance. Ano po? Kakayanin niya yan. Mag-persevere ka. Alam niyo po, maganda po sa Greek to. Kasi yung Greek form po nito, yung hypomone. Hypo is underneath. Kaya hypo, pag sinabing hypo, yung sugar mo, baba. Ibating ka. Ano po? Hyper, baba. Hypo, ilalim. Kaya yung hypomone is suffering inside. That's perseverance. Itiisin mo. Ano, mahirap po ito ha. Kailangan nyo lang bigyan ni Lord dito. Pag tayo ako, matiisin din ho ako eh. Bata pa ho ako, kaya ko na ho yung mga physical pain. Na po, ginagamot ko yung sarili kong sugat. Na po, marami po kong cut sa paa, sa knees, sa legs. Napaka-playful ko po talaga ng bata. Wala ho sa akin yan kung nakatapak po ako ng bote, nagamutin ko, tatago ko sa nanay ko. Kasi ang nanay ko naman, napakabait. Nasugatan ka na, papaluin ka pa. Diba, tago na lang natin. Tatago natin. Bakit? Nagdurugo na yung paro, pinipingot pa yung tenga mo. Ginagamot ka, pinipingot yung tenga mo.
Eh, sabi ko, di ba, talo ko lang. Ano yun? Tapos, marami akong sugat hanggang ngayon po. Binitbit na rin ako ng aso sa batok. Napagkamalan mo ako yatang tulta ng aso. Hayop ng aso na yan. Klaro yan. Kasi sabi ng nanay ko, matapang na ito nga umiiyak Totoo po, pag nalapit po kayo sa akin ng konti, tingnan niyo po yung left neck. Merong 3 butas yan. Sa kaliwa ng left neck. May 3 butas po yan. May 3 bukol dyan ng grade 2 po. Di malang po ano yun. Tapos may bukol. Yung naman hong grade 2, 70s so ito, Huwag na kayo magkwenta, ha? Basta sabihin ko sa iyo, kinder ako ng 1974. Tapos na yun. Dibilang na, ngayon. Noong mid-70s, hindi ma-advance ang sa Bulacan. Ano ba yung bukol sa leeg niyan? Meron akong lola. Pinsang bunang lolo ko sa Plaridel, San Diego, Apelido. Ang tawag ko namin sa kanya ay Nana Abing. Pero dahil kami po'y mahirap na kamag-anak, pupunta lang kami doon, makikita. Tinignan. At ang sabi sa nanay ko, nako Toya, kailangan natin tanggalin yung bukol sa anak mo. Hindi tatanggalin. Tinatanggalin. Ito na ako susunod. Walang anesthesia. Mahirap lang yung kanya. Hindi. Kasi daw, sabi, baka kasi pag sinaksakan natin siya ng maraming anesthesia, baka maapektuhan yung utak niya. Hindi pa naapektuhan. Sabi ko, Day, kaya pala ba't di mo na sinabi sa akin? Kung kailang malaki na ako, hindi yan naapektuhan. Kasi siguro sira ulo ko gano'n na nga po. Parang, ba yung anesthesia sa ibabaw lang? Para lang gano'n. Pero yung general anesthesia. Tinanggal di ba? Tinanggal po. Hindi po ako umiiyak. Pero yun. Hindi po ako umiiyak. Ang umiiyak yung nanay ko sa tita kong mahawak sa akin. Pinahawakan, di naman ako nagpupumiglas. Parang sa akin na po, alam niyo, pag kayo yung nanonood, kayo yung nahihirapan, tumihigpit yung nyo, parang, sabi ko, parang masakit ko yung hawak niyo. Parang kayong nasasaktan, hindi ako Pero anyway, eto na ho, ang Nana Abing. Sabi niya, grade 2 ito So, noong 1976 na yon, that was the first prophetic announcement. Ang sabi nung Nana Abing, Toya, sabihin mo, sa anak mo magpari. Para pag nagsuot ng sutana ng kwelyo, hindi makita yung niya. That was the first announcement that I will be a priest. Duruin niyo yan, Nakahiga ako sa naaalala ko naman mo talaga yung kala nila, may nanay mo rito. Kasi sinabi po talaga, naalala din ng naalala ko rin na sinabi nga niya, Kaya po nung naging pari po ako, inimbita ko po siya. Unfortunately, nung maging pari po ako, wala na po yung parents ko. Alam mo nung iba na namatay ang parents ko on the year of my ordination. Yun lang po ang medyo. Namatay po ang tatay ko, sumunod ang nanay ko sa pagmamahal. Kayo mag-asawa doon kayo masyadong magmamahalan. Hindi yata mainam na masyado. Mag-away man lang. Hindi ko kasi nakita ang nanay tatay ko na nagbabali-baga ng bukuan, plato, pinggan, nagmurahan, nagsagutan. Hindi ko talaga namin nakita. Yung mga konting away ng nanay, yung strategy pala yun. Pag hindi ko masarap ang ulam namin, kunyari mag-aaway sa harap namin. Umasa ka, ubos ang pagkain namin. Pag paksiw, ang palaya, gulay, pag nag-aaway nanay tatay, ubos yan! Gusto mong mabaling sa yung galit ng nanay, ubusin mo yan. Ubusin. Kapag isip-isip namin na isahan lang kami. Kaya pala pag di masarap ang ulam, kunyari hindi magkakatibuan kasi. Yung So, yun mo yun. Tingnan nyo, And so on and so forth. Talaga ho, pagdating mo sa physical pain, kaya po nung inopera po yung tuhod ko noong 2017, may anesthesia na po, general. Baka hindi ko na talaga kayanin. Dahil nagkapunit po yung tuhod ko. So, I need to be operated at age 50, few months before my announcement as a bishop. Si Lord na ho nagpatigil sa akin. Kahit mamalakas po ako physically, but I have been prepared na. Pero yung endurance, physical. And also emotional.
spiritual, kasi po, seminarian ka, gano'n. Kaya pag binalikan niyo, lahat po ng inyong naging mga afflictions, I may also list a lot of mine. Mga pwede ko pong ilista, hindi ko tayo matatapos dito. Yun yung kinuwento ko sa inyo, elementary, di ba? Hindi ko lang ako ilisa-isa eh. Ano po, marami pa po yun. Ano po, marami pa po yun. Kaya lang eh, yan yun ako. Yun nga akong i-eleksyonan ka, umagat hapon. Eh, ako talaga, labas-pasok ako ng ospital, hindi ko nagbilangguan na. Nung ako yung elementary, suki na ako ng Santa Maria General Hospital. Kaya may isang grading po, dahil sa hindi ko na maalala yung sakit ko. Kailangan akong eleksyonan bago pumunta sa school, at kailangan akong bumalik sa ospital pagkaraan. Hindi ko na maalala, may nasaksasahan sa loob ng sanggol eh. Kaya nga ako yung karayo, wala akong takot dyan. Yung hiringgilya, ay kahit saan may saksak sa pagkatao ko, hiningitihan ko lang yan eh. May mga pare, makakita lang ng eleksyon, ninenervyos. Ano po? Ako, dahil na-immune na siguro ako, dahil naging part na ng aking school days, ang pumasok, i-eleksyonan, uuwi, eleksyonan. Kaya dalawang balikat ko, dalawang pigi ko, butas na ho lahat yan. Ano po? Alam niyo yung ganon? Physically, I may be strong. But what about the emotions? What about my psychological? Lahat naman mo yung tinis. Ano po? Kaya pag alam niyo nung nag-retreat ako as bishop, 1 week ko ako sa Pink Sisters sa Baguio. Nakatago ako sa monasteryo. Sinulat ko lahat yun. Mula na ipanganak ako. Gumawa rin ho ako ng Peristasen Catalogue. And how did God prepare me to be persevering? Kung ba, paano ako naging enduring? Both physical, mental, psychological, emotional. Hindi ko po sinasabi ko sa inyo dahil niyayabang ko. Kundi, ang Diyos, laging nandyan kasi. Yun ho na-realize ko why I was able to survive and become persevering. Kasi, ilan naman ko alam kung nihanda ako ng Panginoon. Kaya rin ho, we have the same story on a different plane. Lahat po tayo dito naglilingkod eh. In a different level, in a different plane. Di ba? In different intensity. Hindi po ibig sabihin, Bishop ako, I have more grace for serving. No. I may even say, sometimes you have more grace than me. Depende po sa pangangailangan ng inyo pong paglilingkod eh. Ano? Although, syempre, a bishop is a bishop. Ano po, huwag nila akong questionin yun kung bakit ako naging bishop, hindi ko rin po alam. Ano po, bigla na lang dumadating yan. Ano po, pero yung perseverance, I think God has given me so much in experience. Ano po, kahit po sa pag-aaral, ako yayabang ko sa inyo. Nung ako'y grade 6, grade 6, nasa elementary ko kaya na, hanggang elementary lang po ako ha. Kasi pag tinagpo ko yung high school, college, theology, early years ng priesthood ko, hindi tayo nakatapos. Lulubugan po tayo ng araw dito. No? Nung ako'y grade 6, religion class po namin. Yung religion class po namin, hindi po ako nakikinig. Kasi yung katabi ko, mas madaldal sa akin. Ano po? Dahil yung katabi ko, dahil ang nanay niya teacher sa St. Paul Bukawi, malakas ang loob. Tatakot sa madre. Dinadaldal ako. Ang pangalan po niya ay John Jude. Ang pangalan ko ay Bartolome. Apostol po kaming dalawa. At kami makikinig. Alam na namin yung religion na yan. No? Kami daldal. Sabi ng madre, yung school directress ko ito St. Paul, sabi niya sa amin, Bart and Jude, please listen. Mamaya, daldal na naman! Sasabihin na naman ng madre, Sister Domitila, Bart and Jude, please, quiet. Ayun ba ito madre? Yung pangatlong daldal nito, ang sabi ng madre, Bart and Jude, after class, I want to talk to both of you boys. Matatapos na yung oras nun. Ito mahimik na kami, kapag-usapin kami ng school directors. E di pagkaraan, lumabas na yung mga classmate namin. Ewan kaming dalawa. Iyaya niya kami sa labas ng klase. Nakala namin, pipingutin kami din. Alam niyo nangyari? Umiyak. Umiyak yung madre. Umiyak siya dahil hindi niya parang kami napigil, nagtuturo siya ng religion, bakit kami nakikinig?
Hindi man mo sinabing apostol pa naman ang pangalan yung dalawa. John, Jude, Judas ka. Hindi na, no? Alam niyo yun, umiyak siya, naalala ko yung umiyak siya nung sinasabi niya sa amin na yung tinuturo niya para sa amin, ganito ba? Kinig. Ngayon, dadalhin sana kami sa office ng principal. Ayun ho ang ngayon ko. Diyan ho ako magaling. Na makaawa po ako. Dahil wala akong record sa family namin na pinatawag ng mga kapatid ko sa principal. First time ho ito, bunso po ako, na mararanasan ng tatay kong napakabait sa nanay ko. Ano po, sabi ko, naalala ko nun, sinasabihan ko yun na hindi na po kami uulit. Will be good. Hindi na kami uulit. Sabi ng Sister Donita, okay. Dahil kami pinadala sa principal's office. Pero sinabi rin pala sa principal. Talaga yung kaya airport di ba? Inuwento. Kaya nalaman ng principal, yung Sister Marina, na kaming dalawa, pinaiyak namin yung school directress. Hindi naman pinatawag ang parents namin, pero pinatawag pa rin kami. Ayan na. Yun na lang, hindi pinatawag yung parents namin. Kasi nagpakabait na. Eto na ho. Ito yung totoong kwento. Hihingi po ako ng rekomendasyon. Dahil papasok na ako sa minor seminary. Ano po? So, 1980 ho ito. Grade 6 po ako. Bilang pabalik na naman. 1980 na ho, Hindi na ho 1970. So, noon, matatapos ang school year, 1980, humihingi po ako ng rekomendasyon para ako po ay i-recommend sa minor seminary. Kasi yung katabi ko, hindi na ho si Jude. Girl na ho, pinaghiwalay po kami. Girl na po ang tinabi sa akin. Yung katabi ko po, benefactor ng minor seminary ng Digil ko. Yung family nila. Dinala niya yung annual, yung Operimus annual book ng seminaryo. Pinakita niya sa akin. Nung bin-rounds ko, ang puro basketball court yung nakita ko. May football. Okay, dito. Dito ko mag-aaral. Nung nakita ko yun, pag-uwi ko po nung hapon na yun, sinabihan ko na nanay-tatay ko, papasok ng seminary. Sabi ng nanay ko, hindi ka pwede doon. Sabi rin ng tatay ko, ano lang, tatay ko din sasalita. Ayaw. Pag sinabi ng nanay ko, hindi ka pwede doon, ang tatay ko, second demotion. Hindi naman nung sinusundo ng nanay ko ang tatay ko sa mga gathering, Hindi ho under, meron ako alam. Pakalam niyo to. Okay, sinusundo sa inuman ng misis niya. Ay, pag ho kayo sinusundo ng misis niya sa inuman, magpakatuho kayo dito. Pag sinundo kayo, uwi ka na! Gusto mo? Pag tinapo ganun, ang nakalagay sa tato, susunod na ako. Ganun na. Ayaw ko kung bigyan ng rekomendasyon. Sabi ko, ayaw, dahil nga may record akong ganun. Pag uwi ko uli, sinabi ko sa tatay ko, ayaw ko akong bigyan ng madre ng rekomendasyon sa seminaryo. Yung Sabado na yon, yung spiritual director ng minor seminary magbibigay siya sa amin sa Duglagi. Kaya kailangan ibigay na. So, time pressured, no? Ngayon, sinamahan ako ng tatay ko the day after. Tatay ko mag-birthday. Parang kaya. Bartolome din yung pangalan. Junior ko, senior siya. Okay? Sa madadalita binigyan. Ano kasi? Ano po? And everything becomes fine. And it's history. Tingnan nyo how God has been preparing me. Sino ba naman magsasabi? Kaya po yung classmate ko na to, na dentista na ngayon sa Lulunggoy, hanggang ngayon pinasasalamatan ko po siya. Kasi you see, the doctora who operated me, Lola Doctora, who told me and my nanay, paringin mo yan para matakpan. That was her reason. Ito ba? Pero ang katabi ko, ang una kong katabi, kay Apostol na Judas, at sumunod, si Annalise, pangalan, dala niya yun, tingnan niyo po, how God works. Nakikita niyo mo ba yan? Tingnan niyo yun. Ang isa lang din sa reason, bakit ako nabigyan ng ang sabi ng principal, buti na lang marunong ka. Kasi alam ko kung bagsak sa totoo na. Hindi ako nag-aaral. Totoo lang po, hindi po ako nag-aaral. Ang aral ko sa classroom lang. Kung ano lang nakita, matatandaan ko na yan. Basta hindi ako nag-aaral. Hindi ako studious. Madam, hindi ako studious kahit kailan.
I was never a studious student. I was a bad student actually. Ano po, dahil hindi ako nag-excel eh. Hindi po ako nagpupuyat. Sabi ko kasi ang dahilan po, Kami na nga nagbabayan, kami pa mahirapan, hindi pwede yan sa reliyon ko. Hindi pa, ikaw na nagbabayan. Eh, pagdating sa seminary scholar, sige, sabihin mo ngayon yan, pagpilay. Hindi yan. Important logic, kami rito nagbabayan. pero alam niyo po, mula po halos scholar po, college sa UST, theology sa UST, wala pong tuition fee. Panin niyo yun, hindi pala pwede sabihin. Bakit ako manghihirap, ako magbabayan? Pero hindi pa rin ako nag-aaral. Talagang aral ko, yung oras lang po, Ganyan yan. Hindi masama ako. Kaya ko naman ho, no. Kaya ko naman ho. Pero noon ho, ako'y nag-aaral na sa Roma, doon ako pinusahan ni Lord. Napakahirap ng pinag-aaralan ko. First time ko hong mag-aaral ng umiiyak. Kung kailan pari na akong bata. So, ang hirap ng inaaral ko. Dato, hirap ng no? Perseverance. Lahat ko yan, dadaanan mo, babalikan mo, kaya ka pala naging matatag. Ano po, yung perseverance, magpo-produce po ng proven character. Katatagan. Ayan. Masasabi niyo pong matatag kayo kapag ho yung afflictions nyo, dinaan nyo sa perseverance, at yung affliction plus perseverance becomes a proven character. A proven character po, katatagan. Proven. Proven na ba yung mga bata po rito? Pasensya na ha. Wala pa eh. Wala pa. Pero pag nasa 40s, 50s, 60s na po kayo, pwede na po kayong mag-gauge kung yung character nyo is already proven character. Minsan po nasa 20s, masyado namang maaga masubo. Masyado maaga. Ano po? Pero minsan may ganun po. Bata pa lang, nasubok na. Nabanat agad, no? Nahilog sa pilit. Pero yung tayong mga mature, yung mga nasa 40s, ito yung pwedeng magkaroon talaga ng full of hope. Pwede po. Ako, I may really say that. Those who have experience on your 40s, 50s na, pero nakaranas kayo lahat ng hirap sa buhay, napagtagumpayan nyo dahil pinagtiyagaan, pinagtiisan ninyo, nagkaroon kayo ng proven character. Naging matatag po ang inyong pagiging ikaw. Yan ang maganda pong ingredient ngayon para ang Panginoon ibuhos sa iyo ang pag-ibig niya at yung equals po noon ay hope. Nakita niyo po? So very positive po yan. Gagamitin po ni Lord ang lahat po ng karanasan niyong masasakit. Lahat po ng hirap ninyong kapigatian, iniyakan ninyo, iniluhod ninyo, ano po, lahat ng ikinasama niyo ng loob. Pwede mong ibalik ni Lord yan sa karanasan niyo ngayon para patunayan sa iyo na napagtagumpayan mo yan, kaya ikaw ngayon ay mayroong katatagan. Kaya yung afflictions, perseverance, proven character is equals to hope. Pag pinagsama-sama niyo yung tatlo na yan at napagtagumpayan ninyo, ikaw na po ay handa sa pagiging puno ng pag-asa. You're full of hope. Kaya nga po, pag full of hope ka, hope will not does not disappoint. Because the love of Jesus will be poured into you through the Holy Spirit. Tingnan niya, no? Yun po yan. Kaya tayo po mga naglilingkod sa salita ng Diyos at isinasabuhay ang salita ng Diyos, namumuno, tayo po ay nagpapahayag kung saan, ano po, be it by word or by work, tayo po supposedly are hopeful people. At kapag hopeful person ka po, hindi ka nawawalan ng magandang pananaw sa buhay. Hindi ka nauubusan ng positive mind and heart. Bakit? It is not your human capacity that prevails. Hindi po yung kakayanan mong sarili ang nangingibabaw. Holy Spirit po eh. Kaya yun po sana, kayo pong mga naglilingkod sa salita ng Diyos. Yan po, tandaan niyo po yan. Yan po yung sandata natin, strength natin. Because, tingnan niyo po, kung lahat po tayo ay tawagin na po natin pilgrims of hope. Tayo po yung magdadala ng pag-asa. Paano ka po ngayon magdadala ng pag-asa kung hindi mo po pabalikan at titingnan kung paano ka inihanda ng Panginoon? Kung paano ka hinubog ni Lord? Kung paano ka po niya tinawag sa kabila ng lahat? Ano po? Hindi po natin pwedeng pagbasihan lang ang husay at galing.
Kung minsan po, ang mas magagaling na preacher ay ang mga hindi naman talaga magaling, pero yung karanasan, pag kinuwento dahil may biyaya ng Diyos, it moves the heart. Di ba? Siyempre po, iba po yung level ng proclamation at preaching namin. Iba po yung level ninyo. Pero wala pong point of comparison who is better or not. No. Hindi po yun ang tanungan dito eh. Ang tanungan ho dito, naibigay mo ba ang salita ng Diyos? Naiparamdam mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Nailagay mo ba sa puso niya na may pag-asa lagi sa buhay? Alam niyo, lalo po kaming mga bishop, ano po, you are supposed to be very, very positive and hopeful people. Alam niyo po, sa Lunes po, lahat po ng active bishops, ano po, ay pupunta sa Bohol dahil CBCP plenary mo namin. Lagi ho ako excited sa CBCP plenary. Alam niyo kung bakit? Dahil makikita ko yung mga kapatid na bishops as one. Magkukwentuhan, pero nyo, mula po Lunes hanggang July 7. 8 days po kami magkakasama. Pwede po kami magkakalit-kalit ng iba. Ano po? Almusal, tanghalian, hapunan, merienda, kwentuhan, plenary, discussion, dialogue. Alam niyo yun, hindi na papagod. Tawanan po kami ng tawanan po. Kilala niyo si Bishop Julie, naku si Bishop Julie, idol moment. Puro kaligayahan ang aming ginagawa. Hindi ako magre-reklamo as bishop. Una, may mas mahirap na diocese pagdating po sa management. Mas malalaking diocese. More than 100 parishes. Juni has more than 90, I think. Dati po 14 sa Marinduque. Suddenly, he was transferred. Now 90s. Ano po? More than 100 priests, I think. Ano po? Alam niyo yun, hindi ko magko-complain kasi pag narinig mo yung kwento ng ibang mga matatandang bishop, tiklop ka lang. Ano? Ako po, hindi rin po ako nagsasalita sa plenary. 7 years na po umaten ng CBCP plenary. Kahit po yung pandemic, naka-Zoom, hindi pa rin po ako nagsasalita. Talagang pag plenary po, nagkakapi lang ako. Nakikinig lang po ako. Ano po? Dahil i-enjoy ko po yung makinig sa mga bishops eh. Lagi yung may open forum. Pero hindi po ako tumatayo, hindi po ako nag-raise ng hand. Nakikinig lang po talaga ako. Ini-enjoy ko po yung wisdom na sinishare ng mga bishop. Hindi ko kami parang, may alam nyo, may mga nag-aaway habang televised eh. Di ba? Nagsasagutan sa Kongreso, sa Senado. Sa CBCP po wala. Meron man po kaming dialogue or meron po man kaming open forum, but no, pare na doon. Napaka-ungentleman-like naman namin. Napaka-unbecoming naman kung nakabalita kayo CBCP plenary, nagsuntukan yung dalawang disco. Yun. May bad na ho yun. Pero yung discussion about issues, wala akong umaabot sa heated debate. Lahat po ay objective, sharing of wisdom, suggestions. No hurt feelings if your suggestion will not be accepted. No hurt feelings with that. Ano po? And Cardinal Ambo is so good in presiding. Ano po? Magaling po si Cardinal Ambo. Since time na dumating po ako nung Vice President po siya noong 2018, si Archbishop Valles ang President, yung po taga Davao. Ngayon po, si Cardinal Ambo na po yung President, siya pa rin nagpe-preside. He's so good. Kada pong magaling po siya. Po, ang bilis po niya makapag-produce ng document out of what we have discussed. Minsan po, nung first attendance po namin ng CBCP, July 2018, naging bishop po ako April 30, 2018. Tapos, in-install po ako dito May 25, 2018. July, attend po kami ng first CBCP plenary. Classmate ko po yung bishop ng Kabangkalan. Ito po sa Negros, sa near Bacolod. Si Bishop Louis Galvine. Classmate ko po siya ng college sa UST. Ano po, very close po kami para po kami ng kapatid. And then, yung first CBCP namin, sabi ko sa kanya, pagkatabi kami. Sa UN po, sa Pius Center, doon po, sa plenary hall po namin, tigis-tigis na kami ng gooseneck mic. So, sa kanan ko po, may salita ng gooseneck mic. I-on mo lang, kaya ka magsalita, i-acknowledge ka. Nung magkatabi kami, sabi ko sa kanya, "Uy, salita ka naman. Galing ka eh. Ano ko para maibalita natin pag uwi natin?
nagsalita tayo sa CBCB. Open po. Comment. Comment. Pinakalalit siya ni Bishop Pangbunog. Salita siya, ay magaling. Ano po? Ay, di kuryente po. Sorry. Di ba ako sorry? At dyan po nagtatapos. No, okay po ah. Sabi niyo, sabi ko kay Bishop Louie, salita siya, ang galing ng comment niya. Philosopher nung ito, sa kami doctor to, ng ano ito. Ang galing, sabi niya, ikaw man, pagpo-formulate mo na ako niya. Nag-angelus na ang ambo. Ito yung kami. Magla-lunch na ho kami. Nung lalabas na ho, yung classmate ko, ako na lalabas, upo ka. Upo kami dalawa. Pinrest ko yung mic ko. Have a good lunch, everyone! Ako basta may ibabalita ako na sa iba, nagsalita rin ako sa CBCP. At least nagsalita, di ba? Yun lang. Yun ako yung unang huli kong salita sa mic. Hindi ko lang inulit yun. Kasi nga po, alam niyo yung, makita ko lang ho yung mga matatandang bishop na i-inspire na ako. How did they survive? No? Minsan talagang sinasadya ko nung mga unang taon ko na makipagkwentuhan ko sa mga matatandang bishops na hindi ko talaga pa nakilala. Ngayon kilala ko na silang lahat. Except kung mga bago, hindi ko pa po sila kilala. Ngayon ko lang sila mamimit. Ano po, pero the rest, mga friendship ko na po yan. Ano po, lalo yung mga matatanda sa Mindanao, sarap po silang kausap eh. Ano po, yung mga matatandang bishop sa Mindanao, pag sila po kinausap ko, wala sa kalingkingan ng hirap. Wala ka naman irereklamo eh, no? Parang na, ano irereklamo ka? Sarap-sarap pala ng buhay mo sa Sambales. Parang ganun ho, ano? Kaya, klaro nyo si Bishop Juanich. Si Bishop Juanich po ay retired bishop po ng Taytay, Palawan. Favorite po namin siyang kasi ang bait po talaga. Mukha pa lang po, alam mong santo na. Alam mong very meek and humble of heart. Kahit po retired na siya, uma-attend siya, kasi sa kanya kami lahat halos namumumpisan. Alam niyo yung ramdam ninyo, alam ko hindi niyo ramdam sa akin pa yun, ha? Huwag niyo munang asahan. Ano po? Ito, matandang bishop ko. Tingin pa lang po, alam na namin banal, lapitan na kami. Yun nga lang, medyo malabo po mata. Medyo bulag-bulag na muna ng konti. Minsan nung isang retreat namin, hindi ko alam na siya yung nagpapakumpisan doon. Kaka-retire lang po niya nun. Ang haba ng pila, yung upuan. Holy hour po nun. Siyempre ako nag-holy hour po nun. Lumabas po ako, nakita ko yung pila ng mga umpisal. Hindi ko alam na kung sino nasa loob ng umpisal. Yung nasa dulo, yung classmate ko na naman si Louie. Tapos siya, sino? Sabi na, Bishop Juanich. Oo. Kaya pala, ang dami ka dito. Bulan kayo ng umpisal, ha? Sa bulan kayo ng umpisal. Tigil yung tao na. Pakalobo ko eh. Bumiskisi. Sabi na, sige na nga. Pumupulin ako. Umila ako. Si Bishop Juanich, lagi kong pinapag-usap yan. Kasi na-amaze ako eh. Gusto ko yung lugar niya eh. Kaya yung Taytay Palawan, sa puso, nandun yung magagandang beach, na pristine, mga ganun, po. Anyway, to cut a long story short, kung ako mo namumumpisal, sabi na mo, ang bungad niya sa akin, alam mo, Bishop Bart, sabi niya, wala. Kilala niya yung botis ko. Ito naman si Julie, nakamabait. Kinuwento ko sa kanya. Ano, Julie, namumpisal ko. Kilala ba naman? Sa dami-dami yata, hindi siya namumpisal. Alam niya yung pangalan. Kaya kinabukasan po ng gathering evening dinner namin, kinuwento ni Bishop Juni na isa ko sa namumpisan dahil bulag si Bishop. Pero hindi naging effective dahil lalo yung boses ko. Sabi ko nga, alam mo nung breakfast, binati ko siya ulit, inaakay siya eh. Medyo blind siya. Sabi, good morning, Bishop. Good morning, Bart. Pinala talaga ako. Pero kidding aside, very holy po hanggang, kaya excited naman.
alam mo po siyang umaten lagi, lalo na yung July. Kasi ang July po namin is first few days ay retreat. Yun nga ngayon, no? Kung makikita nyo lang ho, kayo rin ho, may mga katulad kayong mga lay proclaimers, preachers na matatapag na po. Kasi yun po talaga yung kailangan isolidify po sa atin eh. Without that solidified, proven character, hindi po kayo magiging magaling na proclaimers. Believe me. Yung mga bata pa po, yung mga nasa 20, 30, so huwag kayo matatakot ha. Kasi pinili nyo rin ito eh. You may be tested, but never be worried about being tested. Kasi nga yung afflictions ay ingredient upang kayo ay maging matiisin. Yung perseverance po ninyo will give you a proven character. Lagi po yan. Kaya lagi po tayong positive. How do we create an attitude, character of positivity? Kasi po hopeful ka eh. Kaya ang positive person po, lagi po siyang hopeful. O, libangan natin. Punta kayo rito. Sinabayan kayo ng malakas na ulan. Hindi kayo makaligo sa dagat na iinggit kayo noon. Dahil huling punta rito, ang ganda ng dagat. May naiinggit kayo. Dahil ang pinunta nyo rito maligo sa dagat, bakit kayo nakikinig sa akin? Hindi ba, no? Pero yung occasion to create something good, positivity, ano po? It is a grace of God. Naniwala ko kayo sa akin. How do you transform something bad to good? Something disliking, pero magiging full of grace. Ano po? It takes spirituality po. Naniniwala po ako doon na pag may isang bad na nangyayari, paano ka agad makakaisip ng mabuti? Yan ho matetest ninyo na you are with God. Kasi yung kasama po yan sa ibinibigay na biyaya sa atin ng Diyos eh. Kahit ba masama ang panahon, o paano ka magiging halimbawa ng mabuting balita. Ang mahihirap po yung bang may mga problema. Di ba na? Pag may problema, paano mo mapapairal yung kabutihan ni Lord, yung biyaya ng Panginoon in the midst of problem? Yun nga po eh. A hopeful person will always be positive. Di ba na? Positive, creative. Ano po? And of course, always trusting. Positive. Sabi nga po sa inyo, huwag kayo mag-isip ng negative pag may nangyayari. Bawa po, no? May problema kayo. Magbibigay ka ng talk. Kabilang eskwelahan, magbibigay ka ng talk. Pero may problema ka. Parang magiging effective pag dadalhin mo yung problema, di ba? Hindi ka magdasal. Tingnan niyo po, minsan, dahil sa biyayang ibibigay sa inyo, palalakasin kayo ni Lord, nakakalimutan niyo may problema kayo eh. Hindi niyo madadala. There is a greater grace sufficient enough to make you stronger and be positive. Ano po? At yun din po ang magiging dahilan, pag napagtagumpayan niyo yan, you will be a good example for all of those who will be experiencing and parang dumadaan sa ganyan. Positive person, nararamdaman niyo ang isang tao very positive. Ano po, hindi ibig sabihin lagi nakangiti, positive. Huwag mo kayo naniniwala basta-basta. Hindi rin no, ibig sabihin lagi nakasimangot, negative. Hindi rin po, ano po, may sadya lang kung taong mukhang masuki. Katulad ko po, pag ako po, una yung nakita, hindi nakangiti, matatakot po kayo sa akin. Ano po, pag naman mo nakita niyo ako ng ngiti, hindi ibig sabihin, mabuti yung nangyayari sa akin. No, minsan, pinipilit ko lang akong ngumiti para hindi ko mahawahan ng hirap at dusa yung mga kasama ko. Pero sa totoo lang po, at the end of the day, you just thank the Lord. Ano po? Kaya, the positive attitude po, I believe, is not only acquired by experience, but it's also given by spirituality. O, po? Na tayo po magiging positive, hindi lang dahil nasanay tayo, kundi dahil ibinubuhos po ng Panginoon ng biyaya ito.